Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw, kasabay ng pagsara ng makapal na rehas na bakal. Tila isinara rin ng tunog na iyon ang pinto ng kanyang kinabukasan. Ramdam ni Amara ang pag-alob ng buong rehas, at ang pagbigat ng kanyang dibdib na tila dinaganan ng napakalaking bato. Walang pag-aalinlangan, ito na ang kanyang bagong mundo. Isang lugar na puno ng nagmamadaling yapak, ng mga boses na nagtatago ng lungkot sa likod ng pagiging matigas, at ng amoy ng lumang-luma at pinagsama-samang pawis. Sa loob ng kanyang palad, mahigpit niyang kinuyom ang isang maliit na litrato. Isang larawan ng isang babaeng nakangiti, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang huminga. Si Sofia, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang babaeng naging kapatid niya, pamilya niya, nang wala na siyang matakbuhan. Naaalala pa niya ang gabing iyon, ang lamig ng hangin, at ang init ng kape na binigay ni Sofia sa kanya sa isang sulok ng karinderya. Galing siya noon sa sunog na umubos sa kanilang tahanan, kasama ang lahat ng alaala ng kanyang pamilya. Walang kurot sa kanyang mukha si Sofia, kahit halos wala na rin itong pera. Kinupop siya. Tinulungan siyang bumangon. Sa mga panahong iyon, isang pangako ang binuo niya sa kanyang puso, anumang mangyari, babayaran niya ang utang na loob na iyon. At iyon ang ginagawa niya ngayon. Ang pagbabayad. Ang pagpasok sa pader na ito, kapalit ng kalayaan ni Sofia. Mara! Dalian mo! Ang matinis na boses ng isang babaeng gwardiya ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang braso, tila isa siyang manika na madaling kaladkarin. Sumunod na lang siya, walang imik. Ano pa ba ang sasabihin niya? Ang totoo? Na hindi siya ang gumawa ng panginikil na yon. Na ang sinasabi nilang biktima ay hindi niya kilala. Ang mahalaga, ligtas si Sofia. Ligtas siya mula sa isang taong kinatatakutan din ni Sofia, isang taong may kapangyarihan at may kakayahang sumira ng buhay. Hindi sinabi ni Sofia ang lahat, ngunit sapat na ang kanyang takot upang malaman ni Amara na mas malalim ang nakabaon sa kasong ito. Dinala siya sa isang silid na puno ng iba pang kababaihan. May matanda, may bata, may nakatitig sa kawalan, may nakangisi na parang walang pakialam. Naroon ang amoy ng luma at pinagsamang lungkot at galit. Naghahanap siya ng pwesto, isang sulok kung saan siya maaaring maging di nakikita. Ngunit walang sulok dito. Walang itinatago. Bawat galaw, bawat hininga ay nakabuyang-yang sa lahat. Lumipas ang mga araw na tila mga anino. Natuto si Amara na gumising sa tunog ng bell, kumain ng matigas na kanin at maalat na isda, at maglakad sa bakuran sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ang bawat sandali ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Sa gabi, kapag tahimik na ang lahat at ang ilaw sa mga pasilyo na lang ang gumagabay, nilalabas niya ang litrato ni Sofia. Hinihimas niya ang mukha nito, umaasa na balang araw ay makakalaya siya at muling masisilayan ang ngiti nito. Isang araw, inanunsyo ang mga klase sa pagbabasa at pagsusulat para sa mga preso. Noong una, nag-aalangan si Amara. Hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Hindi siya pinalad. Ilang taon na rin siyang hindi nakahawak ng libro. Ang mundo niya ay umiikot sa paglalako, sa pagtulong-tulong sa iba't ibang gawain, sapat lang para makakain. Ngunit napagtanto niya na ito ang tanging paraan upang matuto at mas maintindihan ang mundo sa labas, lalo na ang mga balita tungkol sa kaso ni Sofia. Ilang linggo na ang nakalipas nang sumali siya sa klase. Ang guro ay isang voluntaryo, isang matandang babae na may malumanay na boses. Sa bawat salita na tinuturo nito, nararamdaman ni Amara ang pagbubukas ng isang bagong mundo. Ngunit ang pagkatuto ay mabagal. Masakit sa ulo ang bawat letra, bawat tunog na pilit niyang pinagkakabitan. Hanggang sa isang araw, dumating siya sa silid-aralan at napansin niya ang isang lalaki na nakaupo sa likuran, nagbabasa ng isang makapal na libro. Hindi siya ang guro, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagpapabigat sa hangin. Matangkad siya, may matatalim na tingin, at ang kanyang buhok ay medyo gulo, na parang bagong gising o matagal nang walang tulog. Bihira siyang magsalita, ngunit kapag ginawa niya, may bigat ang bawat salita. Si Elias. Elias Ramirez. Isang inhinyero, sabi-sabi sa loob ng bilangguan. Nakulong dahil sa isang malaking kaso ng pandaraya, kasama raw ang ama niya. Ngunit buong pagmamalaki niyang sinasabi na inosente siya. Na may mga taong mas makapangyarihan na gustong sirain ang pamilya niya. Noon, pinili niya na huwag makialam. May sarili siyang bigat na dala. Ngunit habang tumatagal, habang nagkakasalubong sila sa silid-aklatan,
habang nakikita niya ang pagiging seryoso nito sa pagbabasa, hindi niya mapigilan ang mapaisip tungkol sa kanya. "Maaari ba akong umupo rito?" tanong niya isang araw, itinuro ang silya sa tabi niya. Nagulat siya sa sarili niyang tapang. Tumingin sa kanya si Elias. Walang emosyon ang kanyang mga mata, tila isang salamin na walang naglalabas na anuman. "Bakit hindi?" sagot nito at bumalik sa pagbabasa. Naupo siya. Naging tahimik ang paligid, tanging ang paglilipat lang ng pahina ni Elias ang naririnig. Hindi niya maintindihan ang mga simbolo sa libro ni Elias. Para itong mga uod na gumagapang sa pahina. Nang makita ni Elias ang kanyang pinipilit basahin, tiningnan siya nito. "Hindi ka marunong magbasa?" tanong nito, walang emosyon. Namula si Amara. Yumuko siya, nahihiya. "Ilang salita lang po, sir." Bumuntong hininga si Elias. "Gusto mong matuto?" Tumingala si Amara, nagulat. "Opo. Gusto ko po." Mula noon, naging guro niya si Elias. Sa una, ayaw niyang kausapin ito ng personal. Ayaw niyang masyadong malapit sa sinuman. Ngunit naging mapagpasensya si Elias. Itinuro nito sa kanya ang bawat letra, ang bawat pantig, ang bawat salita. "Ano ang ibig sabihin ng pananagutan?" tanong niya isang araw, itinuro ang isang salita sa isang lumang pahayagan. "Responsibilidad," sagot ni Elias. "Ang magbayad ng mga kasalanan o ang gampanan ang isang tungkulin." Napakagatlabi si Amara. Pananagutan. Ito ang kanyang pinasok. Sa bawat aralin, nagbabago si Amara. Hindi lang niya natututunan ang magbasa, natututunan din niyang magtanong. Natututunan niyang mag-isip. At higit sa lahat, natututunan niyang magtiwala. Isang hapon, habang nagbabasa sila ng isang lumang nobelang Tagalog sa silid-aklatan, napansin niya ang isang piraso ng pahayagan na nakasilip sa pagitan ng mga libro. Napansin din yun ni Elias. "Mara," bulong niya, itinuro ang artikulo. "Basahin mo ito. Bagong development sa kaso ng ama ko." Kinabahan si Amara. Ang kaso ng ama ni Elias. Ang kasong naglagay sa kanya rito. Ang sinasabi ni Elias na malaking pandaraya. Nagsimula siyang magbasa, dahan-dahan. Patuloy ang paghahanap sa utak ng Grand Corporate Fraud na ikinamatay ng kilalang negosyanteng si Gino Valdez. Bagamat may mga naaresto na, naniniwala ang pamilya na may mas malaking isda pa ang nakatago. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Gino Valdez. Ang pangalang iyon. Hindi ito pandaraya lang, sabi ni Elias, kitang-kita ang galit sa kanyang mukha. "Pinatay nila ang ama ko. Pinatay nila siya para maitago ang lahat ng kasamaan nila. Hindi lang ito tungkol sa pera, Mara. Tungkol ito sa buhay. Sa katarungan." Mahigpit na kinuyom ni Elias ang pahayagan, ang mga ugat sa kanyang lieg ay umumbok. "At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita silang nagbabayad. Lahat sila. Mula sa pinakamaliit na isda hanggang sa pinakamalaking pating. Walang makakaligtas sa akin." Naramdaman ni Amara ang paglamig ng kanyang dugo. Ang pangalang Gino Valdez ay bumulong sa kanyang isip. Hindi niya sigurado kung saan niya ito narinig, ngunit pakiramdam niya, napakalapit nito. Isang kaba ang kumalat sa kanyang dibdib, malalim at nakapangingilabot. Ito ba ang kasong kinasangkutan ni Sofia? Ang kasong kinasangkutan niya? Kinagat niya ang kanyang labi, pinilit na huwag ipakita ang takot na namumuo sa kanyang kalooban. Nakatingin si Elias sa kanyang mga mata, ang mga mata nitong puno ng galit at sakit. At doon, sa ilalim ng tingin na yon, biglang bumigat ang lahat. Ang pag-ibig na nagsisimulang bumukadkad sa kanilang dalawa, ngayon ay tila nilalamon ng isang lihim na hindi niya masabi. Nanatili si Amara sa kanyang kinaupuan, nanlalamig ang mga kamay. Parang biglang nagulo ang lahat ng mga letra na pilit niyang pinagsama-sama. Ang init ng hangin sa silid-aklatan ay tila naging lamig na bumabalot sa kanyang buong katawan. Hindi siya makatingin kay Elias, natatakot na baka makita nito ang kaba at takot sa kanyang mga mata. "Ayos ka lang ba, Mara?" tanong ni Elias, ang tinig nito ay tila mas malambot kaysa sa karaniwan. Naroon pa rin ang bigat ng galit sa kanyang mga salita, ngunit may pag-aalala rin. Pilit siyang ngumiti, isang peking ngiti. "Opo, Sir Elias. Bigla lang po akong nahilo." Tinitigan siya ni Elias, tila sinusuri ang kanyang bawat galaw, bawat salita. Alam niya na matalino si Elias. Alam niya na hindi siya nito basta-basta mapapaniwalaan. Ngunit wala siyang magawa kundi ang magkunwari.
Baka gutom ka lang, sabi ni Elias, at inilapag ang pahayagan. Tara, kumain na tayo. Sumunod si Amara, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila bumibigat. Ang pangalang Gino Valdez ay bumubulong sa kanyang isip, kasama ang litrato ni Sofia. Ano ang koneksyon? O nagkataon lang? Hindi niya alam at ayaw niyang alamin. Ang tanging nais niya ay makalayo sa ideyang iyon. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging masigasig si Elias sa pagtuturo kay Amara. Para itong isang misyon para sa kanya, isang paraan upang makalimot sa sarili niyang sakit, o marahil ay upang mahanap ang sarili sa kabila ng lahat. Si Amara naman, nakita niya ang pagiging matyaga ni Elias. Hindi ito nawawalan ng pasensya, kahit gaano pa katagal niya maintindihan ang isang salita, o gaano pa kadalas niyang mabaybay ng mali ang isang pangungusap. Ang buhay ay parang libro, Mara, sabi ni Elias isang hapon, habang hawak ang isang matandang diksyonaryo. Maraming pahina na kailangan mong basahin para maintindihan mo ang buong kwento. Hindi mo pwedeng laktawan ang masakit na bahagi dahil doon mo matututunan ang pinakamahalagang aral. Tinitigan siya ni Amara. Sa bawat aral na ibinibigay ni Elias, tila hindi lang mga salita ang natututunan niya, kundi pati na rin ang tungkol sa buhay. Tungkol sa pagbangon. Tungkol sa pag-asa. Nagsimula silang magbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay sa labas. Nag-iingat si Amara sa bawat detalye. Ikukwento niya ang tungkol sa pagiging ulila niya, ang paghihirap niya sa buhay, ngunit palagi niyang iwasan ang banggitin si Sofia at ang dahilan kung bakit siya narito. Masarap pakinggan ang boses ni Elias, ang bawat salita nito ay tila nagpipinta ng isang mundo na napakalinaw sa kanyang isip. Dati, nakikita ko ang lahat sa mga blueprints, sabi ni Elias, ang kanyang mga mata ay nananaginip. Ang mga gusali. Ang mga kalsada. Ang bawat tulay na pwedeng magdugtong sa dalawang magkaibang lugar. Gusto kong magtayo ng mga estruktura na matatag, na magbibigay ginhawa sa mga tao. Nakikinig lang si Amara na mangha. Ganoon pala ang mundo ng isang inhinyero. Ang kanyang mundo ay umiikot lang sa paghahanap ng makakain, sa pagkakapit-bisig kay Sofia para lang mabuhay. Pero ngayon, dagdag ni Elias, ang tinig nito ay lumalim, ang tanging blueprint na gusto kong makita ay ang sa hustisya. Ang blueprint na magbabangon sa katotohanan. At magpapabagsak sa mga nanakit sa pamilya ko. Sa mga oras na yon, nakikita ni Amara ang pait sa puso ni Elias. Ang galit na pilit nitong itinatago sa likod ng pagiging kalmado. Hindi niya masisisi si Elias. Sino ba ang hindi magagalit kung ang pamilya ay nawasak ng walang katarungan? Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, unti-unting nakikita ni Elias ang talino at busilak na puso ni Amara. Sa likod ng pagiging tahimik at pagiging hindi marunong bumasa at sumulat, mayroong isang babae na may malalim na pag-isip, may matinding pagmamahal, at may kakaibang lakas. Bakit ka nandito, Mara? Tanong ni Elias isang gabi, habang nagtuturo siya sa kanya ng isang sipi mula sa isang lumang nobela. Ang tanong ay bumulong, hindi niya ito inaasahan. Napatigil si Amara. Hindi niya ito masagot. Hindi niya maaaring sabihin ang totoo. May kasalanan po akong pinanagutan, Sir Elias. Hindi ikaw ang klase ng tao na magkakaganyan, sabi ni Elias, ang kanyang tingin ay matalim. May iba pa. May mas malalim pa. Hindi kumibo si Amara. Yumuko lang siya, pinilit na maging matatag. Napabuntong hininga si Elias. Ayos lang. Hindi mo kailangang sabihin sa akin ngayon. Pero darating ang panahon na kailangan mong sabihin ang lahat. Nagpatuloy sila sa pag-aaral. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalago ang kanilang samahan. Hindi na lang ito tungkol sa pagbabasa at pagsusulat. Ito ay tungkol sa paghahanap ng pag-asa sa isang lugar na walang pag-asa. Isang hapon, sa klase, nagbigay ang guro ng mga lumang pahayagan para sa kanilang praktis sa pagbabasa. Kinuha ni Amara ang isa. Habang binabasa niya ang mga headline, napansin niya ang isang artikulo tungkol sa isang malaking kaso ng pandaraya na kinasasangkutan ng isang kumpanya. Hindi siya nagbasa ng detalyado, tanging ang mga salitang malakihang pandaraya at kumpanya lang ang nanatili sa kanyang isip. Mabilis siyang lumipat ng pahina, pinilit na kalimutan ang nakita. Ayaw niyang mag-isip ng malalim. Ayaw niyang tuklasin ang anumang maaaring magpahamak sa kanyang nararamdaman. Ngunit ang isip niya ay tila may sariling buhay. Nag-ugnay-ugnay ito ng mga piraso. Ang malakihang pandaraya na sinabi ni Elias.
Ang pangalang Gino Valdez. Ang takot sa mata ni Sofia. Isang gabi, habang nasa silid-aklatan sila, nag-iisa na lang silang dalawa. Hinawakan ni Elias ang kamay ni Amara, itinatama ang pagkakasukat ng kanyang daliri sa pahina. Hindi niya sinasadya. Ngunit ang pagdampi ng kanilang balat ay tila nagpadaloy ng kuryente sa kanilang mga ugat. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang galit sa mga mata ni Elias ay unti-unting lumambot, napalitan ng isang emosyon na hindi maitago. Pagmamahal. Pag-asa. Iyon ang unang beses na nakita ni Amara ang ganoong damdamin sa mga mata ni Elias. Ang damdamin na nagpaparamdam sa kanya na buhay pa siya, na may halaga siya, at may karapatan siyang mahalin. Sa loob ng pader na yon, sa gitna ng pagdurusa, isang pag-ibig ang nagsisimulang lumago. Hindi nakatulog si Amara ng gabing iyon. Ang mainit na pakiramdam ng kamay ni Elias sa kanyang kamay ay nanatili. Ngunit kasabay nito ang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Ang mga salitang malakihang pandaraya at Gino Valdez ay bumubulong sa kanyang isip, tila mga multo na naghahanap ng kasagutan. Alam niya na ang mga salitang iyon ay may kaugnayan sa kanyang tinataguan. Alam niya na hindi siya maaaring manatili sa dilim. Ang mga tanong ay nagsisimulang sumigaw sa kanyang isip. Sino si Gino Valdez? Ano ang kaso? At bakit niya pakiramdam ay papalapit na siya sa isang bangin na hindi niya kayang talunin? Ang mga pader ng Correctional Institution for Women ay nanatiling tahimik na saksi sa unti-unting paglago ng pag-ibig sa pagitan ni Amara at Elias. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanilang mga puso ay tila mas lalong naglalapit, bumubuo ng isang santuwaryo sa loob ng nakakakulong na mundo. Hindi na lang pagbabasa at pagsusulat ang kanilang ginagawa. Sa bawat salitang binibigkas, sa bawat pagdampi ng kamay na itinutuwid ang letra, may libo-libong emosyon ang hindi maipaliwanag na nagaganap. Isang gabi, habang naglalakad sila pabalik sa kani-kanilang selda matapos ang huling klase sa gabi, tumigil si Elias. Ang dilim ay bahagyang binibigyan ng liwanag ng mahinang ilaw sa pasilyo. Hinarap niya si Amara, ang kanyang mga mata ay naniningning sa dilim. Mara, bulong niya, ang kanyang tinig ay malalim at totoo. Alam kong kakaiba ang sitwasyon natin dito. Pero sa lahat ng panahong nandito ako, ikaw lang ang nagbigay sa akin ng dahilan para lumaban. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin na may pag-asa pa. Naramdaman ni Amara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang sandaling kinatatakutan niya, ang sandaling kinasasabikan niya. Alam ko na hindi madali ang buhay sa labas, patuloy ni Elias, lumalapit ng bahagya. Pero kung makakalabas tayo gusto ko, kasama kita. Gusto kong subukan. Gusto kong magtayo ng panibagong buhay, kasama ka. Ang mga salita ni Elias ay tila musika sa pandinig ni Amara, ngunit may kasama ring matinding kirot. Hindi niya kayang tanggapin ang ganitong kalaking pag-asa, dahil alam niya ang lihim na nagpapahirap sa kanya. Alam niya na ang lihim na iyon ay maaaring magwasak sa lahat. Ngunit nang makita niya ang pag-asa at pagmamahal sa mga mata ni Elias, hindi niya nagawang tumalikod. Hinawakan niya ang kamay nito. Elias, bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ikaw din ikaw ang dahilan kung bakit ako nakabangon. Maraming salamat. Ang mga kamay ni Elias ay pumulupot sa kanyang mga kamay, mahigpit, tila ayaw nang bumitaw. Mahal kita, Mara. Higit pa sa iniisip mo. Napakagatlabi si Amara. Mahal niya rin si Elias. At iyon ang nagpapahirap sa kanya. Ang pagmamahal na ito ay tila lumalaki ng mas mabilis kaysa sa kanyang kakayahang itago ang nakaraan. Sa mga sumunod na araw, ang bawat pagdampi ng kanilang kamay, ang bawat sulyap, ay tila may dalang pangako. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Amara, naroon ang patuloy na pangamba. Ang mga salita ni Elias tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, ang mga balita tungkol sa grand corporate fraud na pilit niyang iniiwasan, ay nagiging mas malalim. Isang hapon, habang naghihintay sila sa pila para sa kanilang hapunan, hindi sinasadya ni Amara na marinig ang usapan ng dalawang matandang preso na matagal na sa bilangguan. Ang isa ay kilala sa pagiging madaldal at laging may balita mula sa labas. Naku, narinig mo na ba ang balita tungkol doon sa kaso ni Fia de la Cruz, bulong ng isang matanda. Ang sabi-sabi, hindi lang daw yun pandaraya. May kasama pang dugo. Ang yaman-yaman daw ng biktima. Napatigil si Amara. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Fia de la Cruz. Sofia. Ay naku, kaya pala, sagot ng isa pa. Ang totoo niyan, may nag-uutangan din pala doon sa biktima na yon.
Ang laki raw ng pera. At ang nagpapasimuno raw talaga ay si Don Roman. Ang lupit ng tao na yon, huwag kang magkakamali. Don Roman. Parang tumigil ang paghinga ni Amara. Hindi lang pandaraya. May dugo. Don Roman. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pilit siyang kumalma, naglakad papalapit sa pader, at kunwari ay abala sa pag-aayos ng kanyang damit habang pinakikinggan ang kanilang usapan. Kaya pala ang bilis na pagsarahan ng kaso. Mayaman yang si Don Roman. Kaya niyang takpan ang lahat. Kawawa nga lang yung inhinyero, yung anak ng biktima, na damay lang. Parang siya pa ang may kasalanan sa lahat. Inhinyero. Anak ng biktima. Elias. Tila bumagsak ang buong mundo ni Amara. Narinig niya ng malinaw. Ang kaso ni Sofia ay hindi lang simpleng pandaraya. Ito ay may kaugnayan sa isang pagpatay. At ang biktima ay ang ama ni Elias. Ang lihim na inakala niyang simpleng pagpapalit ng pagkakakilanlan ay mas malalim at mas madilim kaysa sa kanyang inakala. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Nang matapos ang hapunan, dumiretso si Amara sa silid-aklatan. Kailangan niyang maghanap ng sagot. Kailangan niyang malaman kung ano ang totoo. Kahit na natatakot siya sa maaaring malaman. Gamit ang kanyang bagong kaalaman sa pagbabasa at pagsusulat, sinimulan niyang hanapin ang mga lumang pahayagan. Hinanap niya ang mga artikulo tungkol sa Grand Corporate Fraud at Gino Valdez. At sa bawat pahinang binabasa niya, lalong bumigat ang kanyang dibdib. Lumabas ang pangalan ni Don Roman Alcantara. Isang kilalang negosyante na may malalaking kumpanya sa real estate at konstruksyon. Ngunit kasama rin ang mga ulat tungkol sa mga kasong pandaraya at korupsyon na kinasasangkutan niya, na karaniwang nalilinis ng mabilis. May mga larawan siya, isang lalaking may matalim na tingin, may suot na mamahaling suit, at may ngiting tila nagtatago ng libo-libong sikreto. Siya ang utak sa likod ng lahat. Ang laso ng pagdududa ay nagsimulang kumalat sa loob ni Amara. Si Sofia, ang babaeng ipinagtanggol niya, ay may itinago sa kanya. Isang malaking, nakamamatay na lihim. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Amara. Ang kanyang isip ay parang gulo-gulong sinulid, pilit na pinagsasama-sama ang bawat piraso ng impormasyon. Ang pagkamatay ni Gino Valdez. Ang papel ni Don Roman. At ang kanyang sariling pagkakakulong. Mara, may problema ba? Napatalon si Amara nang marinig niya ang boses ni Elias sa gilid niya. Hindi niya namalayan ang paglapit nito. Nasa likuran niya ito, nakatingin sa kanya. Nagulat siya sa kung gaano kalalim ang pag-aalala sa mga mata nito. Wala po, Elias, pilit niyang sabi, at umiwas ng tingin. Ayaw niyang makita ni Elias ang takot sa kanyang mga mata. Ayaw niyang mahuli siya sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi ka makatulog, sabi ni Elias, hinawakan ang kanyang balikat. Naging malayo ka nitong mga nakaraang araw. May dinadala ka ba? Pinilit ni Amara na tumingin sa kanya. Nakita niya ang pag-aalala, ang pagmamahal. Ngunit nakita rin niya ang pagtataka. Unti-unti nang napapansin ni Elias ang kanyang pagbabago. Ang kanyang puso ay nagulantang. Paano niya sasabihin kay Elias ang katotohanan? Na ang ama ng lalaking minamahal niya ay namatay dahil sa kasong pinanindigan niya. Na ang taong pinili niyang protektahan ay may kinalaman sa kanilang pagdurusa. Hindi niya alam. Binitawan siya ni Elias, ngunit nanatili ang tingin nito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghahanap ng kasagutan. Bumalik si Amara sa kanyang higaan, kinuyom ang litrato ni Sofia. Ngayon, ang litrato na iyon ay hindi na nagbibigay sa kanya ng ginhawa. Nagdudulot ito ng kirot. Ng takot. Takot na baka ang lahat ng kanyang isinakripisyo ay walang saysay, at ang pag-ibig na kanyang natagpuan ay masisira dahil sa lihim na pilit niyang inililibing. Ano ang mas masakit? Ang manatili sa loob ng pader na ito, o ang malaman na ang kanyang kalayaan ay may kapalit na katotohanan na sisira sa kanyang puso at sa puso ng lalaking minamahal niya. Ang araw ng kanyang paglaya. Tila binubulungan ng hangin ang bawat hibla ng kanyang buhok nang lumabas si Amara sa napakalaking bakal na gate ng Correction Institute for Women. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, nakakasilaw, ngunit iba ang init nito kaysa sa init na nararanasan niya sa loob ng pader. Ito ang init ng kalayaan. Nahinga siya ng malalim, ang sariwang hangin ay tila naghuhugas ng lahat ng alikabok sa kanyang baga. Ang mga tunog ng labas, ang busina ng sasakyan, ang tawanan ng mga bata,
ang ingay ng trapiko, ay tila musika sa kanyang pandinig, ngunit may kasamang kakaibang pagkalito. 5 taon. 5 taon siyang nabuhay sa loob ng isang mundo na may sariling ritmo, sariling amoy, sariling panuntunan. Ngayon, kailangan niya itong muling matutunan. Hinawakan niya ang lumang bag na may lamang ilang personal na gamit at ang litrato ni Sofia. Umaasa siyang bubungad si Sofia sa labas, ngunit walang anino ng kanyang kaibigan. Hindi naman siya nagulat. Alam niyang mas ligtas si Sofia kung hindi niya ito hahanapin. Ito ang kanilang napagkasunduan. Ngunit ang isip niya ay hindi mapakali. Ang mga bulong ng mga preso tungkol sa dugo at Don Roman ay nananatili sa kanyang isip, tila isang madilim na anino na sumusunod sa kanya. Kinuha niya ang cellphone na ibinigay sa kanya ng taga-opisina ng preso. May nakalagay doon na isang number. Ang number ni Elias. Tumibok ng malakas ang kanyang puso. Ito ang kanyang pag-asa. Ang kanyang bagong simula. Makalipas ang ilang araw, nagkita sila ni Elias. Sa labas ng kulungan, iba ang kanyang Elias. Mas malayang gumalaw, mas malalim ang tingin. Nakasuot ito ng simpleng shirt at maong, ngunit ang presensya nito ay malakas pa rin. Yumakat si Elias sa kanya, mahigpit, tila ayaw nang bumitaw. Doon, sa gitna ng mataong kalye, naramdaman ni Amara ang kaligtasan. "Kumusta ka, Mara?" tanong ni Elias, ang kanyang tinig ay may pag-aalala. Medyo naninibago, sagot ni Amara, totoo sa kanyang nararamdaman. "Pero masaya ako na makita ka, Elias." "Masaya rin ako na makita ka," bulong nito, at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan nilang itayo muli ang kanilang buhay. Naghanap ng trabaho si Elias. Nagtayo muli ng mga koneksyon sa mga dating kasamahan. Si Amara naman, sinubukan niyang maghanap ng simpleng trabaho. Hindi niya mapigilang hanapin si Sofia. Sinubukan niya ang bawat lumang numero, ang bawat lumang lugar na pinagtatrabahuhan o pinagtatambayan nila noon. Ngunit tila naglaho si Sofia. Walang bakas. Ang pagkawala ni Sofia ay nagdulot ng malalim na pag-aalala kay Amara. Nagtago ba si Sofia? Dahil ba sa mga bagong impormasyon na narinig niya sa loob ng bilangguan? Ang mga tanong na iyon ay bumabagabag sa kanya. Samantala, abala si Elias sa kanyang paghahanap ng katarungan para sa kanyang ama. "Mara, sasamahan mo ba ako bukas?" tanong ni Elias isang gabi, habang nagkakape sila sa isang maliit na tindahan. "May kausap akong dating investigador na humawak sa kaso ng papa. Baka may bagong detalye." Kumunot ang noo ni Amara. Gusto niyang sumama kay Elias. Nais niyang suportahan ito. Ngunit ang bawat paglapit niya sa kaso ng ama nito ay tila isang paglapit sa bangin. "Sige, Elias," sagot niya, pinipilit na maging kalmado. "Sasamahan kita." Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa opisina ng dating investigador. Isang maliit at magulo na opisina ito sa gitna ng Maynila. Puno ng mga lumang file, mga pahayagan na nakakalat, at ang amoy ng kape at alikabok. Umupo sila habang naghahanap ng mga dokumento ang investigador. Ang investigador ay isang matandang lalaki, mukhang pagod, ngunit may matalim pa ring tingin. "El Ramirez," sabi ng investigador habang nagkakalkal ng mga papeles. "Ang kaso ng papa mo, napakakomplikado. Maraming kapangyarihan ang nakialam. Halos imposible ng balikan." "Hindi ako susuko, sir," sagot ni Elias, ang tinig nito ay matatag. "Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Sino ang pumatay sa papa ko? At bakit?" Nagpatuloy sa paghahanap ang investigador. Sa isang lumang bulletin board, nakita ni Amara ang mga lumang clippings ng pahayagan. Ilang balita tungkol sa iba't ibang krimen. Mga larawan ng mga biktima. Mga larawan ng mga suspect. Biglang nanindig ang balahibo ni Amara. Sa gitna ng mga lumang clippings, may isang malaking headline, "Biktima ng Grand Corporate Fraud U Murder, Gino Valdez, patay." At sa ilalim ng headline may isang larawan. Isang larawan ng isang lalaking may matipunong katawan, may ngiti sa mga labi, at may mga mata na tila nababalot ng lungkot. Nakangiti ito, ngunit ang ngiting iyon ay tila napipilitan. Si Gino Valdez. Hindi niya kailangan basahin ang pangalan. Alam niya. Ito ang mukha. Ang mukha na paulit-ulit na ikinuwento ni Elias. Ang ama niya. Ang ama ng lalaking mahal niya. Ang lalaking ito siya ang biktima. Ang biktima ng kaso na pinanindigan niya.
Ang biktima ng pagpatay na pinilit itago ni Sofia. Natigilan si Amara. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang mga salitang Gino Valdez at pinatay ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nanginig ang kanyang mga kamay. Nahulog ang folder na hawak niya, ang mga papeles ay kumalat sa sahig. Gumawa ito ng ingay sapat para mapansin ni Elias. Mara? Ayos ka lang ba? Tanong ni Elias, tumayo at lumapit sa kanya. Nakita niya ang putla sa mukha ni Amara, ang panlalaki ng kanyang mga mata. Bakit? May nakita ka ba? Hindi makasagot si Amara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago sa isang sulok at kalimutan ang lahat. Ngunit ang mga mata ni Elias ay nakatingin sa kanya, puno ng pag-aalala. Hinawakan ni Elias ang kanyang balikat. Mara, anong nangyayari? Hindi niya kayang sabihin. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan. Ang pawis ay lumalamig sa kanyang noo. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang kinatatakutan niyang lihim, ay unti-unti nang lumalabas sa ilalim ng anino. At ang sakit na idudulot nito sa lalaking minamahal niya ay higit pa sa anumang sakit na nararamdaman niya sa loob ng bilangguan. Ang mukha ni Gino Valdez ay nakatatak sa isip ni Amara. Hindi siya makapaniwala. Ang ama ni Elias. Ang biktima ng pagpatay. Ang lalaking ang kaso ay pinanindigan niya. Ang totoo ay naglalagablab sa kanyang kalooban, tila isang apoy na lumalamon sa lahat ng pag-asa. Mara? Okay ka lang, ulit ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang kamay ni Amara at naramdaman nito ang lamig ng kanyang balat. Pilit siyang umiling. Oo po, Elias. Medyo masikip lang ang dibdib ko. Maraming papeles. Ngunit hindi siya nakuha sa kanyang pagpapanggap. Alam ni Elias na may iba pa. Tinitigan siya nito, ang kanyang tingin ay matalim, naghahanap ng kasagutan. Ngunit sa huli, tumango lang ito at yumuko upang pulutin ang mga nagkalat na papeles. Sa kanyang pag-uwi, halos hindi niya na maintindihan ang kanyang mga hakbang. Ang mundo sa labas ay tila umikot, at ang bawat ingay ay tila bumubulong ng kanyang lihim. Pagdating sa maliit niyang inuupahang kwarto, agad niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone. Kailangan niyang tiyakin. Mabilis siyang nag-type sa search engine. Gino Valdez Murder Case. Grand Corporate Fraud Philippines. Ang mga resulta ay dumagsa. Mga lumang artikulo, mga larawan, mga balita tungkol sa paghahanap ng hustisya para kay Gino Valdez. Bawat salita, bawat larawan, ay tila isang matalim na balaraw na tumatago sa kanyang puso. Ang mga detalye. Ang paraan ng pagkakapatay. Ang koneksyon sa isang malaking kumpanya. At ang pangalan ni Don Roman Alcantara, na paulit-ulit na lumalabas bilang mastermind. Lahat ng ito ay nagkakaroon ng linaw, ngunit kasabay nito ang pagbibigat ng kanyang dibdib. At doon, nakita niya ang isa pang larawan. Isang larawan ni Elias, noong mas bata pa, nakatayo sa tabi ng kabaong ng ama niya. Ang mukha ni Elias, puno ng sakit at pait. Ang parehong sakit na nakikita niya ngayon sa mga mata nito kapag pinag-uusapan ang kanyang ama. Gumuho si Amara sa kanyang silya. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi na pilit na kumakawala. Hindi siya makahinga. Ang lahat ng sakripisyo niya. Ang lahat ng sakit na dinanas niya sa loob ng bilangguan. Ang pag-ibig na kanyang natagpuan. Ang lahat ay nakaugnay sa isang malaking, nakamamatay na lihim. Nagsimula ang mga gabi na walang tulog. Bawat oras, bawat minuto, ay tila isang pagpapahirap. Nakahiga siya sa kanyang kama, nakatulala sa kisami, habang ang mga alaala ay nagsasayaw sa kanyang isip. Ang pangako niya kay Sofia. Ang mga salita ni Sofia na puno ng takot tungkol sa taong mas makapangyarihan. Ang kanyang sariling pagkakasala. Tapos ang mukha ni Elias. Ang pagiging matyaga nito. Ang pag-asa na ibinigay nito sa kanya. Ang mga matatamis na salita nito, ang pangarap nito na magkasama sila paglabas nila. Mara, alam kong magulo pa ang lahat ngayon, pero paglabas natin, magtatayo tayo ng panibagong buhay. Hindi man madali, pero magkasama tayo, di ba? Hahanapin ko ang katarungan para sa papa ko, Mara. At sa oras na mahanap ko siya, doon lang ako magkakaroon ng kapayapaan. Bawat salita ni Elias ay tila isang kutsilyo na bumabaon sa puso ni Amara. Paano niya haharapin si Elias? Paano niya haharapin ang katotohanan?
Na ang babaeng minamahal niya ay pinoprotektahan ang mga taong may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama. Sinubukan niyang magkunwari, ngunit ang pag-iwas niya kay Elias ay naging halata. Kapag binabanggit ni Elias ang tungkol sa kanyang paghahanap ng hustisya, nakukubli siya. Kapag nagpakita si Elias ng mga bagong ebidensya, nanlalamig siya. Mara, tingnan mo ito, sabi ni Elias isang hapon, lumapit sa kanya na may hawak na isang lumang file. Nasa loob sila ng isang internet cave, at si Elias ay abala sa paghahanap ng mga online na balita. Nakita ko ang isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga lumang dokumento ng papa ko. Isang dating empleyado na may koneksyon sa kumpanya ni Don Roman. At ang pangalan niya. Naramdaman ni Amara ang pagbilis ng kanyang hininga. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa lumang file na hawak ni Elias. May pangamba siya. Baka pangalan ni Sofia ang susunod na lumabas. Ang pangalan niya ay Sofia de la Cruz. Parang tumigil ang puso ni Amara. Sa wakas, ang pangalang kinatatakutan niya. Ang pangalang nagbigki sa kanila ni Elias sa isang trahedya. Napakagatlabi si Amara. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Puno ng sakit. Puno ng takot. Tiningnan siya ni Elias, at sa pagkakataong ito, may kakaibang pagtataka na sa kanyang mga mata. Mara, anong problema? Bakit parang ganyan ang reaksyon mo? Kilala mo ba ang babaeng ito? Pilit siyang umiling, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi, Elias. Wala lang. Bigla lang akong kinabahan sa mga detalye ng kaso. Ngunit hindi na siya pinaniwalaan ni Elias. Ang kanyang mga mata ay lumalim, nagbabasa ng isang bagay sa mukha ni Amara na hindi niya maintindihan. Ang takot na mawala si Elias ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na sakit na dinanas niya sa bilangguan. Nais niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang maging malaya sa kanyang lihim. Ngunit paano niya sasabihin ang lahat sa lalaking pinakamamahal niya, na siya, sa isang paraan, ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama? Ang mga imahe ay naghalo-halo sa kanyang isip. Ang ngiti ni Sofia. Ang pagiging matyaga ni Elias. Ang galit sa mga mata ni Elias. Ang mga patay na pahayagan. Ang pagkalito ng lahat. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, may kumatok sa kanyang pinto. Nagising si Amara mula sa kanyang malalim na pag-isip. Nakita niya ang oras sa kanyang pader. Gabing-gabi na. Sino ang gagawa nito? Bumukas ang pinto. Si Elias. May hawak itong isang folder. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab, tila nakakita ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Mara, sabi ni Elias, ang kanyang boses ay malalim, tila galing sa ilalim ng lupa. Kailangan nating mag-usap. Nakakita ako ng koneksyon. Isang koneksyon na hindi ko inasahan. Nilapag niya ang folder sa maliit na mesa. Nakita ni Amara ang isang larawan ng bahay ni Sofia sa loob ng folder. At sa tabi nito, ang isang lumang pahayagan na may headline tungkol sa kaso ni Gino Valdez at isang pangalan na bilugan. Ian Roman Alcantara. Nanlamig si Amara. Alam niya. Alam niya na ang oras ng pagharap sa katotohanan ay narito na. Nakatingin ako kay Mara. Hawak ko ang folder na may pangalan ni Don Roman Alcantara at ang bahagyang koneksyon kay Sofia de la Cruz. Ngunit ang aking paningin ay nakatuon sa mukha ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Hindi ito ang reaksyon na inaasahan ko. Hindi ito ang reaksyon ng isang babaeng walang alam. Mara, ang aking boses ay malalim, punong-puno ng pagtataka. May problema ba? Kilala mo ba ang mga pangalang ito? Umiling siya, mabilis. Hindi, Elias. Wala akong kilala sa kanila. Bakit? Ang kanyang pagtanggi ay tila masyadong mabilis. At ang kanyang mga mata ay hindi makatingin sa akin ng direkta. Nakita ko ang takot doon. Ang takot na pilit niyang itinatago. Sigurado ka, tanong ko. Tinitigan ko siya ng matalim. Dahil sa bawat beses na lumalabas ang pangalan ni Sofia, nag-iba ang reaksyon mo. May alam ka ba sa kanya? O sa taong ito, si Don Roman? Napaiwas siya ng tingin at umiling muli. Hindi, Elias. Wala akong alam. Nag-aalala lang ako sa kaso mo. Masikip lang ang pakiramdam ko kapag napag-uusapan ng ganyan. Maraming patayan. Hindi ako kumbinsido.
May mali. Ramdam ko. Ang babaeng ito, ang babaeng minahal ko sa loob ng kulungan, ang babaeng naging tanglaw ko sa dilim, ay may tinatago. At ang lihim na iyon ay tila may direktang koneksyon sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Sinubukan kong intindihin. Marahil ay takot lang siya. Normal lang iyon sa isang taong galing sa kulungan. Ngunit ang pagtanggi niya ay tila mas lalong nagpapalaki sa aking pagdududa. Umalis ako sa kanyang apartment ng gabing iyon na may mabigat na puso. Ang matinding pagmamahal ko kay Mara ay nagsimulang haluan ng unti-unting pagkabigo. Paano ko siya mapagkakatiwalaan kung may tinatago siya sa akin? Paano ko siya maintindihan kung hindi siya nagsasabi ng totoo? Kinaumagahan, itinuloy ko ang aking paghahanap. Ang pangalan ni Don Roman Alcantara ang naging sentro ng aking investigasyon. Kinonsulta ko ang mga lumang kasamahan ng papa ko sa industriya ng konstruksyon. Ang mga dating empleyado na naglakas loob na magsalita, kahit sa likod lang ng mga pintuan. Naku, Elias, sabi ng isang dating kasamahan ng aking papa, si Mang Tonyo, habang nagkakape kami sa isang karinderya. Ang Don Roman na yan, malakas sa itaas. May koneksyon sa pulis, sa mga politiko. Walang takot gumawa ng masama. Maraming negosyo niyang iligal, nakatago lang sa likod ng mga lehitimong kumpanya. Ang papa mo siya ang sumubok na ilabas ang totoo. Nakinig lang ako ng mabuti. Bawat detalye ay tila nagdaragdag ng gasolina sa apoy ng aking galit. Kaya pala namatay ang papa mo, sabi ni Mang Tonyo, bumuntong hininga. Nakita niya ang lahat ng dirty business ni Don Roman. At balak niyang ilabas ang lahat sa media. Kaya pinatahimik siya. May koneksyon ba siya sa isang Sofia de la Cruz? Tanong ko, sinubukan kong maging kaswal. Napaisip si Mang Tonyo. Sofia de la Cruz. May isang babae si Don Roman na ginagamit niya sa mga transaksyon. Si Sofia nga iyon. Magaling daw magmanipula ng tao. Pero ang sabi-sabi, takot na takot din yan kay Don Roman. Kumpirmado. Si Sofia de la Cruz ay may direktang koneksyon kay Don Roman. At siya ang may kinalaman sa kasong pinanindigan ni Mara. Ang pagdududa ko kay Mara ay lalong lumalim. Kung si Sofia ang ginagamit ni Don Roman, at si Mara ang nagpanggap na nagkasala para kay Sofia, ibig sabihin, may alam si Mara sa kabuuan ng kaso. At kung ganoon, bakit siya nagtatago? Bakit niya ako hinayaan na maghanap ng hustisya ng mag-isa, gayong hawak niya ang susi? Naging mas maigting ang aking paghahanap. Sinubukan kong hanapin ang mga lumang file ng korte, ang mga testimonyo, ang mga pangalan ng mga taong nagtatrabaho sa kumpanya ni Don Roman noon. At sa bawat dokumento na nakita ko, lalong nagiging klaro ang larawan. Si Don Roman Alcantara ang utak. Si Sofia de la Cruz ang koneksyon. At ang aking ama, si Gino Valdez, ang naging biktima ng kanilang kasakiman. At si Mara, anong papel niya sa lahat ng ito? Sinubukan kong kausapin si Mara ng ilang beses. Ngunit bawat pagbanggit ko kay Sofia, o sa anumang detalye ng kaso ng papa ko, ay tila isang pader na itinatayo niya. Nagiging mailap siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nangingilid ang kanyang luha. Hindi na ito simpleng pag-aalala. Ito ay takot. At guilt. Mara, sabi ko isang araw habang nasa parke kami. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Mahalaga ka sa akin. Pero hindi ko kayang magpatuloy kung may tinatago ka. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng sakit. Elias, hindi mo maintindihan. Pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan mo ako sa ano? Tanong ko, ang tinig ko ay may bahid ng pagkabigo. Sa katotohanan. Kailangan ko ng katotohanan, Mara. Mahalaga ang katotohanan. Higit pa sa kahit anong lihim. Hindi siya sumagot. Yumuko lang siya. Doon ko naramdaman ang pagkabigo. Ang sakit ng pagdududa. Naisip ko, kung ayaw niyang magsalita, hahanapin ko ang sagot. At ang sagot na yon ay nasa kay Sofia de la Cruz. Siya ang susi. Kinuha ko ang mga lumang address na nakita ko sa mga file. Mga posibleng tirahan ni Sofia. Kailangan kong hanapin siya. Kahit anong mangyari. Kinabukasan, maaga akong umalis. Hindi ko sinabi kay Mara kung saan ako pupunta. Kailangan kong mag-isa. Kailangan kong malaman ang totoo. Kung si Mara ang kakampi ko, o isa rin siya sa mga hadlang sa paghahanap ko ng katarungan. Sumakay ako ng taxi.
Nagtungo ako sa isang lumang apartment building sa gitna ng syudad, isa sa mga address na nakita ko. Humingi ako ng tawad sa sarili ko sa pagdududa kay Mara, ngunit ang pagnanais kong malaman ang katotohanan ay mas matindi kaysa sa anumang takot. Pagbaba ko sa taxi, nakita ko ang building. Lumang-luma na. May kalawang na ang rehas. Habang papalapit ako sa pinto, may isang itim na van ang biglang humarang sa akin. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. May mali. Bumukas ang pinto ng van. Lumabas ang isang matangkad na lalaki na may nakasuot na itim na sunglases, kahit na maaga pa ang umaga. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila walang emosyon. "Ikaw ba si Elias Ramirez?" tanong niya, ang kanyang boses ay malalim. Napakunot ang noo ko. "Sino ka?" Ngumiti ang lalaki, isang malamig na ngiti. "May nagpapabigay sa iyo nito." Inabot niya sa akin ang isang makapal na kayumangging sobre. Kinuha ko ito. Mabigat. Binuksan ko ito. At doon, nakita ko ang mga larawan. Mga larawan ni Mara at Sofia, magkasama, noong mas bata pa sila. Nakangiti. Magkayakap. Kitang-kita ang kanilang pagiging malapit. At sa ilalim nito, ang isang kopya ng lumang police report. Isang police report na nagdetalye sa kaso ng pandaraya. At sa ilalim ng pangalan ng nagkasala malinaw na nakasulat, Amara Soriano. At sa bahagi ng mga kaugnay na tao, Sofia de la Cruz. Maging ang kanyang prison record, kasama ang kanyang entry at exit date. Nanlamig ako. Ang lahat ng pagdududa ko ay tila nagkaroon ng katotohanan. Ang lahat ng takot ni Mara. Ang kanyang pag-iwas. Ang kanyang mga kasinungalingan. "Ang kasintahan mo," sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay may bahid ng pang-uyam. Hindi lang siya basta-basta preso. Siya ang nagpanggap na nagkasala. Alam niya ang lahat ng tungkol sa mga taong hinahanap mo, Ramirez. Tinitigan ko ang mga larawan. Ang mukha ni Mara. Ang mukha ng babaeng minahal ko. Ang babaeng nagturo sa akin na magmahal muli. Ngunit ang mukha niya ay kasama sa isang lihim na nagpapatay sa aking ama. Ang lalaki ay sumakay na sa van at umalis, naiwan akong nakatayo sa gitna ng kalye, hawak ang mga dokumento na sumira sa aking mundo. Nararamdaman ko ang pagdududa. Ang galit. Ang pagkabigo. At ang matinding sakit ng isang taong pinagtaksilan ng sariling pag-ibig. Nakatulala ako kay Elias. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, hindi na ito ang mga mata na puno ng pagmamahal na nakasanayan kong tingnan. Ito ay mga mata ng isang taong nasaktan, nagdududa, at nagsisimulang maintindihan. Ang folder na hawak niya, ang larawan ng bahay ni Sofia, ang pangalan ni Don Roman. Ang lahat ng pilit kong itinago ay unti-unti nang lumalabas. "Mara," ang boses ni Elias ay tila isang matalim na balaraw. "Ano ang ibig sabihin nito? Bakit ang pangalan ni Don Roman Alcantara ay may koneksyon sa bahay ni Sofia? At bakit ang pangalan mo ang nasa police report na yon kung si Sofia ang may kaso?" Hindi ako makasagot. Ang aking lalamunan ay tila banabarahan. Ang pinakamalaking takot ko ay nasa harapan ko na. Ang katotohanan ay pilit na kumakawala. Umiling ako, pilit na kumakapit sa huling hibla ng pagtatago. "Elias, hindi mo maintindihan. Hindi ganito yan." Ngumisi si Elias, isang pait na ngiti. "Hindi ganito." "Ano ang hindi ko naintindihan, Mara?" "Ang lihim mo. Ang pagsisinungaling mo. Ang katotohanan na ang babaeng minahal ko ay may direktang koneksyon sa mga taong pumatay sa aking ama." Ang bawat salita niya ay tila nagpapahina sa akin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. "Elias, pakinggan mo ako." Pagmamakaawa ko, lumapit ako sa kanya, ngunit umatras siya. "Hindi, Mara. Ikaw ang makinig sa akin. Sa loob ng kulungan, pinaniwala mo akong inosente ka. Pinaniwala mo akong biktima ka lang ng pagkakataon. Pero ngayon nakita ko ang lahat. Ang pangalan mo ang nasa record ng preso. Ang kaso ay pandaraya. At ang pangalan ni Sofia ay nandoon din bilang kasama. At ang Don Roman na yan siya ang nakakonekta sa pagkamatay ng papa ko. Lahat ng ito ay konektado, di ba? At alam mo ang lahat ng ito." Umiling ako, lumuluha. "Hindi ko sinasadyang itago sa iyo, Elias. Natatakot ako." "Natatakot?" "O nagsisinungaling?" tanong niya, ang kanyang tinig ay malamig.
Sa sandaling iyon, alam kong wala na akong pwedeng itago. Kailangan kong hanapin si Sofia. Siya lang ang makakapagpaliwanag sa lahat. Siya lang ang makakapagsabi ng buong katotohanan. Kailangan kong hanapin si Sofia, sabi ko, tumalikod ako at tumakbo palabas ng pinto. Hindi ko na hinintay si Elias. Tumakbo ako sa dilim ng gabi, ang aking isip ay tila lumulutang. Kailangan kong hanapin si Sofia. Ngayon na. Sumakay ako ng taxi. Ibinigay ko ang address na nakita ko sa lumang record ng pulis. Ang lumang apartment building na dating tirahan ni Sofia. Umaasa ako na naroroon pa rin siya. Pagdating ko, madilim ang lugar. Amoy luma. Ang pintuan ng apartment ni Sofia ay bahagyang bukas. Nanindig ang balahibo ko. Sofia, tawag ko, ang aking boses ay nanginginig. Walang sagot. Dahan-dahan akong pumasok. Ang loob ay magulo. May mga nagkalat na gamit. Sofia, tawag ko ulit mas malakas. Mula sa isang sulok ng silid, nakarinig ako ng mahinang hikbi. Nakita ko si Sofia. Nakayuko siya, nakakulong sa kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay namumula. Parang hindi na siya ang Sofia na kilala ko. Parang isang balat na lang siya ng dating Sofia. Lumapit ako. Sofia, ano ang nangyayari sa'yo? Tumingala siya. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Mara? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka narito? Mapapahamak tayo. Hinawakan ko siya sa balikat. Sofia, kailangan nating mag-usap. Alam na ni Elias. Alam niya ang koneksyon mo sa kaso niya. Alam niya na ako ang pumalit sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Paano? Paano niya nalaman? Naku, Mara. Mapapatay tayo ni Don Roman. Don Roman, tanong ko, ang aking boses ay puno ng galit. Sabihin mo sa akin ang buong katotohanan, Sofia. Hindi na ito pandaraya lang, di ba? May kinalaman ba ang Don Roman na yan sa pagkamatay ng ama ni Elias? Sabihin mo sa akin. Nagsimulang manginig si Sofia. Huwag, Mara. Huwag mo siyang banggitin. Mapapatay niya tayo. Sabihin mo, sigaw ko, nyugyug ko siya. Ang galit ko ay mas matindi pa kaysa sa takot. Sinakripisyo ko ang buhay ko para sa'yo. Lumabas ako sa impyernong iyon para protektahan ka. At ngayon, malalaman ko na may itinago ka sa akin, na mas malalim pa ang kaso, at may kinalaman ka sa pagkamatay ng ama ng lalaking mahal ko. Napahagulhol si Sofia. Mahal mo siya. Hindi mo maaaring mahalin ang anak ng lalaking pinatay ni Don Roman. Pinatay, bulong ko. Ang aking hininga ay tila naputol. Ang lahat ng aking pinangambahan ay naging totoo. Tumango si Sofia, umiiyak. Pinatay niya. Pinatay ni Don Roman si Gino Valdez. Akala ko, pandaraya lang. Akala ko, pera lang ang usapan. Pero nalaman ni Gino Valdez ang lahat ng iligal na transaksyon ni Don Roman. Balak niyang ilabas ang lahat. Kaya pinatahimik siya. Ako ang ginamit niya para gawin ang mga dokumento. Ako ang ginamit niya para mangikil. Pinilit niya ako, Mara. May hawak siyang video ng pamilya ko. May hawak siyang mga dokumento na magpapakulong sa akin habang buhay. Walang silbi ang pagtutol ko. Napahawak si Amara sa kanyang ulo. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang martilyo na humahampas sa kanyang utak. Ang sakit. Ang pagkabigla. Ang pagkakasala. At nang makita niyang masikip na ang sitwasyon, patuloy ni Sofia, humihinal, kinailangan niyang may mapagbintangan. Kailangan niyang ilihis ang atensyon. Ang plano niya ay gawing suspect si Elias. Ang anak mismo ng biktima. Para mas malinis ang lahat. Para walang magduda. Pero hindi ko na kaya, Mara. Nang magkaroon ng pagkakataon, nang dumating ka, nakita ko ang pag-asa. Akala ko, ligtas na ako. Akala ko, malaya na ako sa kanya. Ngayon, hinahanap na naman niya ako. Gusto niya akong patahimikin. Napatingin ako sa kanya. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng pagdurusa ko, ay nilaan ko sa isang kasinungalingan. Isang malaking, nakamamatay na kasinungalingan na may koneksyon sa pagpatay. At ang lalaking pinakamamahal ko ay anak ng biktima. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking tiyan. Naramdaman ko ang paglamig ng buong paligid. Sofia, bulong ko.
Bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit mo itinago ang lahat? Natakot ako, Mara, sigaw ni Sofia. Natakot ako na mapatay niya ang pamilya ko. Natakot ako na mabulok ako sa kulungan. Natakot ako sa kapangyarihan niya. Sa sandaling iyon, may narinig akong kaluskos sa labas. Mabilis akong napatingin sa pinto. May anino. Don Roman, bulong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Patay na tayo, Mara. Patay na tayo. Ngunit hindi si Don Roman. Ang anino ay gumalaw. At lumabas mula sa dilim. Si Elias. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Puno ng pagtataksil. Nakatayo siya doon, nakinig sa bawat salitang sinabi ni Sofia. Sa bawat paghikbi. Sa bawat pag-amin. Ang lahat ng kanyang pagdududa. Ang lahat ng kanyang pangamba. Ang lahat ng kanyang pagnanais para sa hustisya. Ang lahat ng ito ay bumagsak sa kanyang harapan. Elias Im. Bulong ko, ang aking tinig ay halos hindi na lumalabas. Nilahad niya ang folder na hawak niya. Ang folder na may larawan ko at ni Sofia. Ang police report. Ang lahat ng ebidensya ng aking kasinungalingan. Kaya pala ang boses ni Elias ay malalim at malamig. Tila hindi na ito ang boses ng lalaking minahal ko. Kaya pala ang lahat ng pagdududa ko. Kaya pala ang lahat ng pagtatago mo. Elias, pakinggan mo ako, pagmamakaawa ko, lumuhod ako sa kanyang harapan, umiiyak. Hindi ko sinasadya. Pinrotektahan ko lang si Sofia. Hindi ko alam ang buong katotohanan. Hindi mo alam? Umisi siya, isang pait na ngiti. At hinayaan mo akong maghanap ng katarungan para sa papa ko, habang ikaw ay may alam sa lahat. Habang ang kaibigan mo ang konektado sa pagkamatay niya. Umiling siya, puno ng pagkabigo. Ang lahat ng pinaniwalaan ko tungkol sa iyo isang kasinungalingan lang pala. Isang malaking kasinungalingan. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit. Kaya pala bulong niya, tumalikod siya. Kaya pala ang lahat. At umalis siya. Lumabas siya sa apartment, iniwan akong nakaluhod sa sahig, kasama si Sofia, sa gitna ng mga nagkalat na lihim. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa anumang physical na pagpapahirap na naranasan ko. Ang aking mundo ay gumuho. Ang pag-ibig na akala ko ay magliligtas sa akin, ngayon ay nawala na. Kasama ng lahat ng aking pag-asa. Umalis ako sa apartment ni Sofia, ang aking mga paa ay tila may sariling isip, humahakbang palayo. Ang bawat hakbang ay tila isang matalim na balaraw na tumatagos sa aking puso. Ang mga salita ni Sofia, ang pag-amin ni Mara, ang lahat ay umalingaw-ngaw sa aking isip, isang malakas na ingay na hindi ko kayang patahimikin. Pinatay niya. Hindi ko sinasadya, Elias. Pinrotektahan ko lang si Sofia. Ang mukha ni Mara, puno ng luha at pagmamakaawa, ay tila nakatatak sa aking paningin. Ang sakit na naramdaman ko ay mas malalim pa kaysa sa pait na dinanas ko sa kulungan. Ang pagtataksil na ito ay mas malupit pa kaysa sa pagkawala ng aking ama. Naglakad ako ng walang direksyon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang aking isip ay naguguluhan. Ang babaeng pinakamamahal ko, ang babaeng naging ilaw ko sa dilim, ay may tinatago sa akin. Isang lihim na may direktang koneksyon sa pagkamatay ng aking papa. Umupo ako sa isang bangko sa gitna ng parke. Madilim na. Ang mga ilaw sa paligid ay malabo, tila nagsasalamin sa aking kalooban. Tumingala ako sa kalangitan, naghahanap ng kasagutan sa mga bituin na tila hindi ko na makita. Pinikit ko ang aking mga mata. Bumalik sa aking alaala ang aming mga sandali sa loob ng kulungan. Ang kanyang mga mata, puno ng pag-asa nang itinuturo ko sa kanya ang mga letra. Ang kanyang ngiti, nang magtagumpay siyang basahin ang isang buong pangungusap. Ang pagdampi ng kanyang kamay, ang init ng kanyang balat, na nagpapatunay na may pag-asa pa rin sa gitna ng kawalan. Mahal kita, Elias. Higit pa sa iniisip mo. Ang kanyang boses ay tila bumulong sa aking tainga. Ang mga alaala ay maganda. Totoo. Ngunit ang katotohanan ay masakit. Ito ay isang kasinungalingan na lumago sa gitna ng pagmamahal. Paano niya nagawa ito? Paano niya ako hinayaang maghanap ng hustisya para sa aking papa, habang hawak niya ang susi sa buong katotohanan? Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa galit.
Ngunit ang galit ay unti-unting lumalaki sa aking puso. Galit sa mga taong pumatay sa aking papa. Galit sa sistema. Galit sa lihim na ito. At galit din sa sarili ko dahil naging bulag ako sa katotohanan. Kailangan kong mag-isip. Hindi ko maaaring hayaan na ang aking damdamin ang magdikta sa lahat. Ang katarungan para sa aking papa. Iyon ang una. Iyon ang tanging dapat kong gawin. Kailangan ko ang buong katotohanan. At si Sofia ang susi. Narinig ko ang mahinang yapak na papalapit. Pagmulat ko ng aking mga mata, nakita ko si Sofia. Nakatayo siya sa harapan ko, ang kanyang mukha ay namumula sa pag-iyak at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Elias, ang kanyang boses ay nanginginig. Narinig mo ang lahat, di ba? Tumango ako. Ang lahat. Elias, kailangan mong paniwalaan ako, sabi ni Sofia. Ayokong sirain ang buhay ni Mara. Pero wala akong pagpipilian. Si Don Roman. Siya ang demonyo. Siya ang pumatay kay Gino Valdez. Siya ang nagplano ng lahat. Tiningnan ko siya, naghahanap ng katotohanan sa kanyang mga mata. Ano ang ebidensya mo? Meron ako, sabi ni Sofia, at nilabas niya ang isang maliit na BSC drive mula sa kanyang bulsa. Ito. Ito ang mga recording ko. Ang mga transaksyon. Ang pag-amin niya. Ang pagbabanta niya. Itinago ko ito sa matagal na panahon, Elias. Dahil natatakot ako. Pero ngayon wala na akong pakialam. Kung ito ang magliligtas kay Mara at makapagbibigay ng hustisya sa papa mo, gagawin ko ang lahat. Napakunot ang noo ko. Ang mga recording. Ang pag-amin. Ang mga ito ay napakalaking ebidensya. Paano mo nakuha ito, tanong ko. Dahil alam kong darating ang araw na ito, sagot ni Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Dahil nakita ko kung paano niya sinira ang buhay mo, ang buhay ni Mara. Hindi ko na kayang manahimik. Kahit mamatay ako, ilalabas ko ang katotohanan. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Kinontak ko agad ang mga pulis, ang mga investigador na nakakausap ko noon. Sinabi ko sa kanila ang bagong ebidensya. At sa pagkakataong ito, hindi sila nag-alinlangan. Ang mga recording ni Sofia ay sapat na upang ikulong si Don Roman Alcantara. Nang gabing iyon, nagkaroon ng isang malaking charity gala si Don Roman Alcantara. Isang pagtitipon ng mga mayayaman at makapangyarihan. Ito ang perpektong pagkakataon. Nandoon ako. Sa likod ng mga pulis. Nakikita ko si Don Roman, nakangiti, nakikipagkamay sa mga bisita, tila walang kasalanan. Ang kanyang presensya ay tila nagpapabigat sa hangin. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang mundo ay malapit ng gumuho. Nagsimulang kumilos ang mga pulis. Tahimik nilang nilapitan si Don Roman. Naramdaman ni Don Roman ang presensya ng mga pulis. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Don Roman Alcantara, sabi ng isang opisyal, ipinapakita ang warrant of arrest. Kasal ka sa kaso ng pandaraya, panginikil at murder. May mga ebidensya laban sa iyo. Ngumisi si Don Roman, isang malamig na ngiti. Murder. Nagkakamali kayo, opisyal. Sino ba ang magpapatunay ng ganoong klaseng akusasyon? Wala kayong ebidensya. Ngunit pagkatapos, inilabas ng isang pulis ang isang speaker. At doon, umalinggaw ang boses ni Don Roman. Pinatay ko si Gino Valdez. Ano ngayon? May makakapagpatunay ba kayo? Alam ninyo na kayang-kaya kong bilhin ang lahat ng mga hukom at pulis sa bansang ito. Wala kayong magagawa. Ang recording ay narinig ng lahat ng naroroon. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mukha ni Don Roman ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Nakita niya ako sa likuran ng mga pulis. Elias Ramirez, ang kanyang boses ay puno ng put. Ikaw ang may gawa nito. Akala mo ba matatalo mo ako? Mali ka. Hindi mo ako kayang talunin. Natatalo ka na, Don Roman, sagot ko, ang aking tinig ay matatag. Ang katotohanan ang mananaig. At ang hustisya para sa papa ko. Napuno ng galit si Don Roman. Alam niyang tapos na siya. Naghanap siya ng paraan upang makatakas. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Don Roman, at bigla siyang bumunot ng baril mula sa likod ng kanyang jacket. Itinutok niya ito sa akin. Nagsimulang magkagulo ang mga tao.
Nagsimulang sumigaw ang mga pulis. Ibaba mo ang baril mo, Don Roman. Ngunit hindi nakinig si Don Roman. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng paghihiganti. Hindi ko hahayaang masira mo ang lahat, Ramirez, sigaw niya. Narinig ko ang pagkalabit ng baril. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dibdib. Ang lahat ay tila bumagal. Ang mga mukha ng mga tao, ang mga pulis na nagsisigawan, ang mukha ni Don Roman na puno ng galit. Hindi ko alam kung sino ang tinamaan. Kung ako ba? O kung may iba pa. Ang putok ng baril ay umalingaw-ngaw at kasunod nito ay ang matinding kaguluhan. Nagliparan ng mga tao, nagsisigawan, naghahanap ng kakanlungan. Ngunit ang aking paningin ay nakatuon sa isang direksyon. Nakita ko si Don Roman nakahandusay sa sahig. May dugo sa kanyang balikat. At sa tabi niya ang baril na kanyang binitawan. Mabilis na dumating ang mga pulis, pinusasan siya at dinala palayo. Hindi ako ang tinamaan. Walang ibang sibilyan. Mabilis na nakakilos ang mga pulis. Ang bala ay tumama sa pader, at ang ibang pulis ay mabilis na nakabunot ng baril at binaril sa balikat si Don Roman. Nagtagumpay kami. Ang pakiramdam ng tagumpay ay tila may kasamang malaking butas sa aking dibdib. Nakuha ko ang hustisya para sa papa ko. Ngunit ang sakit na dulot ng katotohanan ay hindi pa rin nawawala. Kinabukasan, lumabas ang mga balita. Ang pagkakadakip kay Don Roman Alcantara. Ang buong katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Gino Valdez. Ang papel ni Sofia de la Cruz bilang saksi. At ang papel ko bilang anak na naghanap ng hustisya. Ngunit ang isa pang headline ay bumabagabag sa akin, preso na nagpanggap kasabwat sa pandaraya. Nakita ko ang larawan ni Mara. Ang aking Mara. Nawala ang aking ganang kumain. Ang pagnanais kong makamit ang hustisya ay natupad, ngunit ang kapalit ay ang pagkawala ng babaeng minamahal ko. Kinailangan kong mag-isip. Makipag-usap. Hindi ko maaaring hayaan na ang galit ang magdikta sa lahat. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng pahayag sa pulis, naglakas loob akong puntahan si Mara. Dumaan ako sa apartment ni Sofia at nakita ko siya doon. Nakaupo si Mara sa sahig, nakasandal sa dingding, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Si Sofia naman ay umiiyak, hawak ang kanyang kamay. Sofia, pwede ba tayong mag-usap ni Mara ng kami lang, tanong ko. Nag-aalangan si Sofia, ngunit tumango rin siya. Babantayan ko lang kayo sa labas, Mara. Pagkaalis ni Sofia, nanatili ang katahimikan. Ang bigat ng lahat ay tila bumabalot sa silid. Elias, bulong ni Mara, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi siya tumitingin sa akin. Umupo ako sa harapan niya. Bakit, Mara? Bakit mo itinago sa akin? Bakit mo ako hinayaang maghanap ng katotohanan ng mag-isa, gayong hawak mo ang susi sa lahat? Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Natakot ako, Elias. Natakot ako na baka kapag nalaman mo ang totoo, iwanan mo ako. Natakot ako na baka masira ang lahat ng pinagsamahan natin. Natakot ako na baka magalit ka sa akin. Naramdaman ko ang sakit sa kanyang boses. Ang sakit na naramdaman niya sa loob ng matagal na panahon. At ang dahilan kung bakit ka pumayag na pumasok sa kulungan, tanong ko. Narinig ko ang usapan niyo ni Sofia. May utang na loob ka sa kanya. Pero bakit ganoon kalaki ang sakripisyo? Ikiniwento niya ang lahat. Ang sunog na umubos sa kanilang tahanan. Ang pagmamagandang loob ni Sofia na kukupin siya. Ang pangako niya na babayaran niya ang utang na loob na yon. Ang takot ni Sofia sa kapangyarihan ni Don Roman. Ang pilit na pagtanggap niya sa kasalanan upang iligtas ang kaibigan. Ang hindi niya alam na may kinalaman pala ito sa pagpatay sa aking ama. Sa bawat salita niya, nakikita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Ang paghihirap na pinagdaanan niya. Naintindihan ko. Hindi ito simpleng pagtatago. Ito ay isang pagtatago na may kaakibat na malalim na dahilan. Isang pagtatago na dulot ng takot at pagmamahal. Hindi ko alam ang lahat ng detalye, Elias, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Naniwala ako sa kanya na pandaraya lang iyon. Hindi ko alam na may dugo pala. Bumuntong hininga ako. Ang galit sa aking puso ay unti-unting lumalambot. Napalitan ng awa. At ng pag-unawa. Mahal mo ako, di ba, Mara, tanong ko. Tumango siya, lumuluha. Mahal na mahal, Elias.
Higit pa sa iniisip mo. Pero alam kong hindi mo na ako mapagkakatiwalaan. Alam kong hindi mo na ako kayang mahalin. Humina ako ng malalim. Ang aking ama. Kung buhay pa siya, ano kaya ang sasabihin niya? Alam kong siya ang tipo ng tao na nagpapatawad. Ang tipo ng tao na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Niyakap ko siya, mahigpit. Naramdaman ko ang kanyang panginginig. Ang kanyang mga luha ay tumulo sa aking balikat. Hindi ko sinasabing madali ito, Mara, bulong ko. Hindi madali ang lahat. Ang pagkawala ng papa ko. Ang mga taon na nasayang sa kulungan. Ang katotohanan na may tinago ka sa akin. Humina ako ng malalim. Pero mahal kita, Mara. At naniniwala ako sa'yo. Alam kong hindi mo sinasadya ang lahat. Alam kong biktima ka rin ng pagkakataon. At ang pagmamahal mo sa kaibigan mo, kahit na naging bulag ka sa katotohanan, ay nagpapakita ng busilak na puso. Napakapit siya sa akin, mahigpit. Ang kanyang mga hikbi ay naririnig ko. Kailangan natin ng isa't isa, Mara, patuloy ko. Kailangan nating maghilom. Kailangan nating bumangon muli. Hindi ko man maintindihan ang lahat ngayon, pero gusto kong subukan. Gusto kong subukan na magtiwala muli. Gusto kong magtayo ng panibagong buhay kasama ka. Niyakap ko siya ng mas mahigpit. Sa sandaling iyon, ang sakit ng nakaraan ay hindi nawala. Ngunit may isang bagong pag-asa ang nagsimulang lumago. Ang pag-asa na ang pagmamahal ay may kakayahang magpatawad. Ang pag-asa na ang katotohanan, kahit gaano kasakit, ay maaaring magdulot ng kapayapaan. Maya-maya, pumasok si Sofia. Ang kanyang mga mata ay namumula. Mara, Elias, Ngumiti ako sa kanya, isang ngiti na puno ng pag-unawa. Salamat, Sofia. Sa paglakas ng loob mo. Sa paglabas ng totoo. Tumango si Sofia, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa. Hahanapin ko ang sarili ko, Elias. Babayaran ko ang lahat ng kasalanan ko. Magpapakatao na ako. Niyakap ko si Mara ng mas mahigpit. Ang katarungan para sa aking papa ay nakamit na. Ngayon, ang kailangan namin ay ang kapayapaan. At ang kapayapaang iyon ay matatagpuan sa pagpapatawad. Pagpapatawad sa isa't isa. At pagpapatawad sa sarili. Ang mga yakap ni Elias ay tila isang balabal na nagbibigay sa akin ng init at seguridad. Sa loob ng mga bisig niya, naramdaman ko ang kapayapaan na matagal kong hinanap. Ang sakit ay naroon pa rin, ang mga sugat ng nakaraan ay hindi agad naghilom, ngunit may bago ng pag-asa. Hindi madali ang mga sumunod na araw. Nang lumabas ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Don Roman Alcantara, kasama ang lahat ng detalye ng kanyang kasamaan, lumabas din ang aking pangalan. Ang babaeng nabilanggo. Ang babaeng nagpanggap. Ang mga headline ay tila sumusunod sa amin. Ang mga tingin ng tao ay puno ng pagtataka, ng paghuhusga. Siya ba yan? Yung preso. Ang ganda niya, pero may tinago palang malaking lihim. Sa mga panahong iyon, si Elias ang aking sandigan. Hawak niya ang aking kamay sa bawat pagharap namin sa publiko. Ang kanyang tingin ay matatag, tila nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Magkasama tayo dito. Hayaan mo sila, Mara, sabi niya isang umaga, habang nagbabasa ako ng isang makasakit na kolum sa dyaryo. Inagaw niya ang pahayagan at nilukot. Hindi nila maintindihan. Ang mahalaga, alam natin ang katotohanan. At alam kong inosente ka. Biktima ka lang ng masamang sistema.